Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, Panginoon. Luwalatin ang dakilang pangalan. Salamat, O Diyos. Salamat, O God, sa napakagandang araw na to. Unang linggo ng taon 2025. Salamat, O God, sa panibagong pag-asa. Salamat, O God, sa panibagong perspektibo sa buhay. Salamat, O God, sa panibagong lakas. Salamat, O Diyos, na Ikaw ay napapapurihan. Salamat sapagkat hindi kayo nagkulang sa amin sa nagdaang taon. Salamat, O Diyos, sa napakagandang binuksan mo na mga pangako sa buhay namin. Lord, sa aming lubos na paglapit ngayon pong umaga, kami nagpapakumbabang lubos, humihingi ng kapatawaran sa anumang kasalanan na amin po nagawa, mga naisip namin at mga sinalita. Linisin niyo po kaming lahat ng inyong buhay at banal na dugo, O Diyos. At Lord, idamit niyo po sa amin ang damit ng inyong pong katwiran. Panginoon, at ngayon pong umaga, I pray ng lahat ng J1 worship services sa iba't ibang sulok ng mundo, pagpalain niyo, O God, and let the anointing of the Holy Spirit manifest to every one of us. As you prepare us, O God, for the year 2025, Lord, mula sa araw na to hanggang sa matapos ang taon. Salamat po, Diyos, at sa lahat ng mga anak mo na nagbigay ng panahon, excited to be anointed with oil. I pray, Father God, that your power continuously manifests upon everyone, and as well sa lahat ng mga nasa online ngayon na nag-worship. Bless them, O Father Heart God. Salamat po. And we promise, God, that your name alone will be exalted and will be glorified. Jesus, we enthrone you in our midst, O God. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Praise the Lord. You may be seated, please. Happy New Year! Tayo bang lahat ay excited? Amen. Since na tayo po'y nakatawid sa year 2025, meaning to say, we have a wonderful future. We have a great hope from the living God. And we have that great expectation that God will do something great in our lives, in our family, in our nation. Praise God. Kaya, I pray and I believe na lahat pong dito ay excited at pwede ba makita sandali ang mga first-timer, ang mga kamay ng mga first-timer. Ngayon lang po nakadalo dito. Raise your hands, please. Praise the Lord. God bless you. Welcome, welcome, welcome. Welcome to the family of JA1. Welcome po kayong lahat. Ito po ang araw na ginawa ng Diyos para lalo po kayong mabless. Praise the Lord. Yes? Excited? Amen. Praise God. At maging sa lahat ng mga nanonood po ngayon, nag-worship via online, good morning and Happy New Year sa inyo pong lahat. Praise God. Nakaka-excite po sapagkat naniniwala ko na ang Diyos ay mayroon pong inihanda na mensahe po sa ating lahat para ating po itong lakaran ngayong 2025. Are you excited? All right. Our topic for today is about, Behold, I make all things new. In Tagalog, masdan mo, ako ay gagawa ng mga bagong bagay. Praise God. Ulitin ko muli, masdan mo at ako ay gagawa ng bagong bagay. Everybody say, new beginning. All right. Every day may ginagawang magagandang bagay ang Diyos sa buhay natin. According to the book of 2 Corinthians chapter 5, verse 17, please take note of this. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Say, new creation. All things have passed away. Behold, all things
have become new. Ulitin ko muli, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati nilang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan ng bago. Ang buhay mo ngayon ay bago sapagkat lumipas na ang taon 2024 at ikaw ay nakatawid, kaya't may bago kang panimula. May bago kang pag-asa. Alam nyo, ang sarap na magsimula tayo sa bagong taon pong ito na ang bagong taong ito ay nagsisimbolo ng panibagong pag-asa. Nagbibigay ito ng panibagong anyo. Nagbabago ang buhay. At ito po ay isang chance for a fresh start. Sariwang panimula ng buhay. Kaya habang tayo po ay nasa bagong taon 2025, tayo po ay pinapalalakanan ng ating Diyos ng Kanya po mga bagong panimula. Yung mga pangako po niya, hindi po isa lamang pong pampisikal na anyo, kundi sa ating po mga spiritual na pamumuhay. Kaya anong ibig sabihin ng pagyakap sa bagong panimula sa ating pong Diyos? Nakasama ang ating Diyos, Alam nyo, ang taong nabubuhay na hindi kasama ang Diyos ay namumuhay lamang na ayon sa kanyang sarili at ito po ay wala pong future. Why? Ang sabi ng Bible, apart from me, you can do nothing. Maliban sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kung hindi natin kasama ang Diyos sa ating pong paglakad ngayong pong taon 2025, para lamang po tayong mga hayop na nabubuhay na mamaya-maya ay mawawala na sa mundo. Walang future. Kaya, paano po natin ihanda ang ating pong mga sarili sa magandang plano ng Diyos para sa ating pong taong ito? Hindi niyo po ba alam na ang Diyos ay nagpaplano ng maganda sa buhay natin? Ngunit kapag hindi mo nalaman ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo, hindi mo ito malalakaran. Ulitin ko muli. Ang Diyos ay may magandang plano sa buhay natin. Ngunit kung hindi mo ito alam, hindi mo ito malalakaran. At ang tinutukoy ko dito ay ang direction ng Diyos mula sa Kanyang salita. Kaya ngayong araw na to, atin tignan ang salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng guidance kung paano tayo humakbang sa bagong season ng ating pong pananampalataya, ng ating pong purpose sa buhay, at kung paano ang tinatawag nating panibagong spiritual na pamumuhay. Sino pong in love kay Lord? Diyan po sa taas, wala akong naririnig yata. Sino mga in love kay Lord? Now, lahat ng in love kay Lord, ito po ang mga dapat natin pong matutunan sa buhay. Number one, na ilustrasyon po dito, God is the God of new beginning. Gusto kong malaman mo ngayon na ang Diyos ay Diyos ng panibagong panimula, ng bagong simula ng buhay. According to the book of Isaiah chapter 43, verse 19, ang sabi niya, behold, I will do a new things. Gagawa ko ng bagong bagay. Hindi mo ba ito nakikita? Okay, gagawa ko ng isang daang sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Sa English, behold, I will do a new things. Even I will make a river, a way in the wilderness and a river in the desert. Sino makagagawa nito? Naalala ko nung kami po ay pumunta sa Saudi Arabia. Napapunta kami doon sa probinsya ng Tabuk. At doon pala sa Tabuk na yon, nandoon yung Red Sea.
nakitang-kita mo ang layo ng Egypt, yung bundok ng Egypt. Then in-explain sa akin na ito po yung Red Sea na hinati ng Diyos, gumawa ang Diyos ng highway sa dagat na pula na to upang makatawid ang mga Israelites mula doon sa Egypt papunta dito sa Tabok, going to the promised land. Oh, sabi ko, inimagine ko ng gusto, sino ang taong makapaghahati ng dagat na pula para lamang mailigtas niya ang sambayanang Israelites? Diyos lang. Sabi ko, kaya pala ito tinawag na dagat na pula dahil po ang karamihan po sa mga bato doon ay pula. Now, inimagine ko din kung paano sila ngayon nakatawid at kung paano sila naglakbay. Alam nyo, nakarating po kami doon sa tinatawag na sa Split Rock. Yung pong pinalo ni Moses na rock, napakalaking bato doon sa ibabaw ng bundok. At kitang-kita mo yung bakas ng tubig na dumaloy po doon papuntang ibaba para painumin lamang ang mga Israelites. So, as I look at that creation ng Panginoon, walang taong makakagawa nun na makapagbubukal ng tubig mula sa malaking bato doon sa ibabaw ng bundok. It means to say, He is the God who could create a river in the desert. And He can also make a highway in the wilderness. Mga minamahal, lahat ng nababasa natin sa Biblia, lalo na sa Old Testament, ay nangyari. At ito ngayon po ay nasulat para paniwalaan natin na ang Diyos na gumagawa ng himala noong unang panahon, ang siya ring Diyos natin ngayon na kayang gumawa ng himala sa ating pompang hinaharap. That's why God is specialized in bringing life to places that seem barren and hopeless. Kapag sa tingin mo ay wala ng pag-asa, sa Diyos ka tumingin, may ginagawa siya at bibigyan ka ng panibagong pag-asa. Yes, kung paano niya kinreate ang mga daanan ng mga Israelites at kung paano din siya gumawa ng ilog para lamang makainom ang kanyang mga anak sa disyerto. Kung paano din siya makakreate ng mga bagong opportunities sa mga nakaraang panahon, He can also create a new perspective and opportunities in our days. At kailangan mong maintindihan na ang Diyos ay may pambihirang lakas para ikaw ay bigyan niya ng tagumpay. Ang kailangan lamang po dito ay ang tinatawag na paniniwala that He is the God of a new beginning. Hindi na babalik ang year 2024. Bagkos, madadagdagan muli ang year 2025 to 2026. Meaning to say, ang nakaraan ay hindi mo pwede na itong balikan. Kung meron ka mang dadalhin sa year 2026, ay yung magagandang alaala na sasabihin mong, ang Diyos ay naghimala sa buhay ko, pinagpala niya ako noong nakaraang taon, at lalo niya akong pagpapalain sa ganitong panahon at sa darating pang panahon. Alam niyo, kaya ang mga Egyptian po, mga minamahal, ay nagtaka. Why the Israelites were so blessed. Imagine po ninyo, for 400 years silang namalagi sa lugar ng Egypt.
doon dumami ang mga Israelites dahil pinangako ng Diyos kay Abraham, padadamihin ko ang lahi mo. Imagine po ninyo how God protected this whole family. Kaya ang sabi po ng Exodus chapter 3, verse 8, samantalang sila nasa journey, alam nyo, marami silang mga challenges na naranasan. Ngunit, sa kabila ng maraming challenges, ang lagi nilang tinignan ay ang pinangako ng Diyos sa kanila. Kaya ang Diyos naman hindi nagkulang sa kanyang mga pangako. God's promises never failed. Ang daming challenges. 400 years sila sa Egypt. 40 years sila na naglakbay papuntang promised land. Pero ang Diyos ay hindi nagkulang. Yung mga taong hindi naniwala sa promises ni Lord na iwanan. Ngunit yung mga tao na naniwala sa promises ni Lord na sila dadali ng Diyos doon sa lupa na full of milk and honey, lahat ng naniwalang yon, sila ang nakaranas. Kaya ang ibig sabihin ngayon, mga minamahal, ang tao lamang na nagtitiwala sa ating Diyos, sa mga pangako niyang binitawan, ang siya lamang makakaranas ng pangako niya. Ulitin ko muli, ang mga tao na nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, ang siya lamang makakaranas nito. Why? Naranasan ito ng mga Israelites sa mga pangako ng Diyos. Magtiwala rin po kayo, may ginagawang kakaibang pagpapala ang Diyos na hindi mo namamalayan. Why? He works in ways we cannot see. Hindi mo nakikita ang Diyos na nangako. Pero pag kumikilos siya, ay hindi mo rin nakikita at ikaw na lang ay nabubulaga. Why? Because He works in ways we cannot see. So what you only need to do is to trust God. That He is the God of new things. He is the God that can create something great in your life in every circumstances. In every circumstances, even it seems impossible. Sa tingin mo imposible, pero may nangyayari dahil ikay nagtiwala, ang Diyos ay hindi papayag na hindi magaganap ang kanyang mga pangako. That's why everybody say, God is the God of new beginning. He is the God of new beginning. Tandaan po ninyo yan. Kaya, punuin mo ang puso mo ng pag-asa ngayong year 2025. Number 2, let go of the past. Ulitin ko muli, let go of the past. Let go of the past. Kalimutan mo ng nakaraan. Why? Isaiah 43 verse 18. Forget the former things. Do not dwell on the past. Kalimutan mo na raw ang nakaraan. Huwag ka nang manangan sa nakaraan. Alam nyo, ang bagong panimula requires releasing the weight of past failures. Kalimutan mo na ang kabiguan. Kung nabigo ka sa nakaraang taon, kalimutan mo na yon. Yung mga disappointment mo na naranasan, yung mga regrets mo, kalimutan mo na ang mga bagay nito. Huwag ka nang manangan doon. Why? Dwelling on the past can hinder us from experiencing the fullness of God's plans. Maihinder lang yung mga magagandang plano ng Diyos sa buhay mo kasi lagi ka nang nagungoy-ngoy, lagi ka nang umiiyak,
Lagi ka nang naninisi ng mga bagay na pangit na nangyari. Sana, kung hindi lang ganun sila. Kasi sila bakit ganun? Hindi tuloy ako makamove on. Tumigil ka. Tapos na yon. Huwag mo nang ibabalik ang pangit. Pag ibinalik mo ang pangit, kasama mo ang pangit na maglalakbay sa year 2025. Sabi mo sa iyong katabi, partner, tanggalin mo na yon. Alisin mo na nakaraan. Tapos na yun Lagi ka nang naninisi, lagi ka nang sinisisi mo rin ang sarili mo, sinisisi mo ang iba, sinisisi mo ang trabaho mo. Pwede ba? Tama na. Ilimutin mo na yon. Bakit? Yon ang nagpapabigat sa maganda mong mararanasan sa year 2025. Example po nito ay si Peter. Si Peter, mga kapatid, siya po ay dininay niyang 3 beses si Jesus. Doon sa Luke chapter 22, verse 54 to 42, to 62, Alam nyo, nag-fail siya. Pero alam nyo, nirestore siya ni Lord. Nirestore po siya. At binigyan po siya ng panibagong buhay para ang purpose niya as a leader of the church ay mangyari. Itinatwa niya ng 3 beses si Jesus. Sinabi niya, hindi ko siya kilala. At nung siya'y nawalan na ng pag-asa, alam niyo, siya'y gumawa ng plano. Sabi niya sa kanyang mga 7 kasama, ako'y babalik sa pangingisda. Sabi po ng mga kasama niya, sama kami. Alam niyo, nawalan siya ng pag-asa. Pero, nung pinipilit niyang bumalik sa pangingisda, wala siya na nahuli ni isa man. Alam niyo, si Lord lumapit sa kanila, samantalang sila nandoon sa gitna ng tubig. Ang sabi niya, may nahuli ba kayo? Ang sabi nila, wala. Then later on, ang sabi ni Jesus sa kanila, ihulog nyo sa kanan. Sa English, okay, throw your nets on the right. So ibig sabihin, puro sila kaliwa. Mali. Right dapat, hindi, mali. Nung inihulog sa right, tumama. Kapatid, gusto ko malaman mo, kapag sumunod ka lang kay Lord, tama ang mangyayari. Nung naihulog sa kanan, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos mapunit na ang kanila pong net. Then they realize na si Lord ang nagbigay ng direction. Revelation ito ni Lord. Ang Lord ang magbibigay ng direction for your great harvest ngayong year 2025. Say hallelujah! Anong sabi ni Lord? Ihulog sa kanan. Through your nets on the right. Anong nangyari? Nakahuli sila. Gusto kong malaman mo, sumunod ka lang sa direction ni Lord. May harvest kang tatamasahin ngayong 2025. Then they realize, ang sabi ng mga kasama niya, si Lord yun na. Nung na-realize din ni Peter yon, bigla siyang nagbihis, nagdamit, tapos lumangoy na, pumunta kay Jesus. Alam nyo, sabi ni Lord, kumain ka na. Ini-offer ka agad ni Lord. May huli na siyang isda at may tinapay pang inihanda. Kain ka na. Saka ngayon nagpakumbaba si Peter
Ang sabi niya, patawarin niyo po ako. Nagpakumbaba po siya. Anong sabi ng Bible? Nung tinanong siya ni Lord, do you really love me? Opo, Panginoon, mahal na mahal ko po kayo. Sino pong in love kay Lord? Pangalawang tanong kay Peter, talagang mahal mo ba ako? Yes, Lord, feed my flocks. Pangatlong tanong, do you really love me? Yes, Lord, tend my flocks. Gusto ko pong malaman ninyo, tinatanong din kayo ngayon ni Lord, kumusta ang nakaraan mo? Gaano mo siya minahal noong nakaraang taon? Mahal mo ba siya noon? O kaya tinatalikuran mo siya? O kaya ina-abandon mo siya? O kaya nabubuhay ka lang ng gusto mo? Gusto ko malaman mo ngayon, tinatanong ka ngayon ni Lord, do you really love me? At konti lang ang sumasagot. Kung tatanungin ka ngayon ni Lord, do you really love me? Feed my flocks. Pakainin mo ang aking tupa. I-share mo daw ang salita ng Diyos. Pangalawang tanong ni Lord sa iyo, do you really love me? At humina ulit. Do you really love me? Tend my flocks. Alagaan mo ang aking tupa. At pangatlong tanong, baka makulit na si Lord sa inyo. Do you really love me? Feed my flocks. Ang year 2025, mga kapatid, anuman ang nangyari sa nakaraang taon, kung ikaw hindi naglingkod kay Lord, ngayon maglingkod ka na. Paglingkuran mo siya, sundin mo ang kanyang kalooban. Ako'y naniniwala, ang Diyos ay may gagawin kakaibang bagay sa buhay mo, tulad ng ginawa niya kay Peter. Ano nangyari ngayon kay Peter nung na-restore? Naging anointed siya, naging leader siya ng unang church. Sa pamamagitan ng buhay ni Peter, lumakad ang pilay. Bumuhay ng patay. Sa pamamagitan ng buhay ni Peter na na-restore ang kanyang relasyon, nagkaroon siya ng panibagong anointing. That's why ngayong araw na to, ire-restore ng Diyos ang inyong lakas. Ia-anoint kayo ngayon ng oil at magkakaroon kayo ng panibagong tagumpay. Say hallelujah! Say hallelujah! May nangyayari sa lahat ng mga in love kay Jesus. Say hallelujah! Kaya sabi mo sa katabi mo, in love ako kay Lord. Kaya pwede ba kalimutan mo na ang nakaraang taon? Kalimutan mo na ang pangit mong nakaraan? Ang tignan mo na ngayon kung ano ang gagawin ng Diyos na buhay sa buhay mo. Kaya sabihin natin lahat, pangit! Sabi mo ulit, pangit! Ayaw ko sa'yo. Pangit! Hindi kita kasali. Hindi ka kasali sa buhay ko. At sabi mo ngayon, Lord, ikaw lang ang kasama ko. Kaya mga kapatid, yan ang sinasabi ko sa inyo, let go of the past. Kalimutan mo na ang nakaraan. Magsimula ka sa napakagandang buhay na ibinibigay at inianda ng Diyos sa iyo. Say yes. That's why this year, surrender past mistakes and disappointment to God. This year, i-surrender mo na ang past mistakes, disappointment to God, and allow Him to restore and realign your life for His glory. Ulitin muli, realign your life for His own glory. Ano ba sa Tagalog yung realign?
Iayon mo. Itama mo na ang buhay mo para sa kanyang kapurihan. Kaya huwag kang mananangan sa pangit mong nakaraan. Ang tignan mo ngayon, yung magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Forget the past. Amen? Number three, embrace your identity in Christ. Ulitin ko muli, embrace your identity in Christ. Ikaw ba ay tunay na born again? Ikaw ba ay talagang kay Christ? Jeremiah 29 verse 11 says, "For I know the plans that I have for you, a plan to prosper you and not to harm you or not for evil, to give you a future and a hope." Bibigyan kita ng magandang kinabukasan. Bibigyan kita ng panibagong pag-asa. Napansin niyo po dyan yung word na, "For I know the plans that I have for you." Alam ko ang aking plano para sa iyo. At anong plano niya? Plans for welfare and not for evil. Sa ibang word niyan, plans to prosper you and not to harm you. Hindi ka sasaktan at hindi nananakit ang Diyos kailanman. Pwede kang saktan ng ibang tao, pero ang Diyos hindi mananakit. Pero ang matindi nito, siya ang protector mo. He is your protector. That's why every believer is a new creation. Kaya ang tao po pala na born again ay bago siyang nilalang kay Kristo. Kaya ang ating identity is no longer tied to our past or our limitations. We have been called to live for God's divine purpose. Ang plano ng Diyos sa iyo ay sobrang ganda. Kaya, I know my plans for you. Sabi mo, may plano ang Diyos sa buhay ko na napakaganda. Alam nyo, hindi nyo ba napapansin, iba ang buhay mo kaysa noong una. I'm talking about ibang buhay mo ngayon nung na-born again ka. Kung hindi ka born again, wala kang naririnig na ganitong mga pangako ng Diyos. Pangako ng kapitbahay mo at pangako ng tao ang maririnig mo. Na ang mga pangakong yun ay napapako. Bakit? Pag namatay na ang nangako, ala na. Pero ang Diyos ay nananatiling buhay magpakailan-kailanman. Kaya please, look at me here. That's why ilagay mo sa puso at isip mo, ang plano ng Diyos sa buhay ko ay napakaganda. That's why, anong dapat mo ngayon gawin? Step into 2025 with the confidence that God's plans for you are good and filled with peace. Ang plano ng Diyos sa buhay mo ngayon 2025 ay for good and full of hope and full of peace. Kaya please, embrace your identity in Christ. Lahat ng taong na born again, sila ay pag-aari ng Diyos. Kaya ikaw ay mayroon identity. Wala na ang dati mong pagkatao, ikaw ay pawang-bago na at ang plano ng Diyos sa iyo ay higit na maganda kaysa sa plano mo. Palakpakan natin si Lord. And the number 4,
na gagawin mo ngayon 2025, commit to a life of renewal. Ulitin ko muli, commit to a life of renewals. Anong ibig sabihin po ng commit your life of renewal? Romans chapter 12 verse 2 says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag ka na raw umayon sa takbo ng mundong ito, bagkos magbago ka na ng isip. Renewal of the mind. Ano ba ang nasa isip mo? Galit, poot, hinanakit, paghihiganti? No way. Magugulo ang isip mo sa ganung bagay. Dapat ang mindset natin ngayon is to do good, to please God, to honor God, and to be a blessing to the people. Alam nyo, ang new beginning are not just about outward changes, but also about inner transformation. Say it, inner transformation. Bakit inner transformation? Kasi pag nabago ang puso ng tao na naaayon sa buhay na gusto ng Diyos, makikita yun sa pananalita mo. Makikita yun sa kilos mo at sa iyong mga gawa. Kaya ang unang matatransform dapat ay ang ating pong inner man. Okay? Renewing our minds through God's words allowed us to see His perspective and work in His will. Kaya pag na-renew po itong puso at ang ating pong kaisipan, ang ating perspektibo sa buhay ay magiging napakaganda. Ang tao na polluted ang puso at isipan, polluted ang pananalita, polluted ang paligid nito. Pero ang tao na nabago ang buhay, na-renew ang puso at kaisipan ng salita ng Diyos, ang pananalita at ang kilos at gawa ay naaayon lamang sa ikapupuri ng Diyos na buhay. Please commit your life to God. Commit to a life of renewal. May kausap pa ba ako dito? Naalala ko po, example po nito, si Zacchaeus. Isa po siyang naglilingkod sa gobyerno. Siya po ay tax collector. Nung nalaman niya na si Jesus ay parating sa kanilang lugar, dahil maliit lang po siya po'y umakyat sa puno ng sikamoro. At pagkatapos noon, tinignan niyang lubos si Jesus. Pagtapat ni Jesus sa kanya sa puno na yon, tumingala si Jesus. Sabi niya, Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pupunta ako ngayon sa bahay mo. Nagmadaling bumaba. Tuwang-tuwa. At sumama si Jesus sa bahay ni Zacchaeus. Alam niyo, sabi ni Zacchaeus, Lord, kung may nadaya man ako, ibabalik ko ng 4 na beses. Doon mo makikita na ang kaligtasan ay dumating sa pamilya ni Zacchaeus. Na-renew kaagad yung kanyang mind. Mawala kaagad ang korupsyon sa puso niya. Why? Ipinagpalit na niya ang kayamanan at korupsyon sa salvation na dala-dala ng Panginoong Yesus sa kanyang buhay. Huwag na huwag niyong ipagpapalit ang inyong kaligtasan sa anumang kasikatan, sa anumang kayamanan. Ang sabi ko sa maraming tao, tandaan ninyo, lahat ng relasyon sa mundong ito,
relasyon mo sa asawa mo, sa anak mo, sa manugang mo, maging sa kapatid mo, kaibigan mo. Pag namatay na ang isa, tapos na ang relasyon. Pero mayroon lang iisang relasyon na mananatili magpakailan-kailanman. Yan ang relasyon mo sa ating pong Panginoon Yesus na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Sabi mo sa katabi mo, huwag bibitaw kay Jesus. Huwag bibitaw kay Jesus. Amen! Hallelujah! That's why, make time for prayers. Kailangan lagi kang nagpipray kay Lord. Make time through Bible reading and fellowship this year to the Lord. Always have fellowship. These practices will renew your mind and strength or strengthen your faith. Kaya ito, prayer, reading the Bible, and your fellowship, this will renew your mind. This will renew your strength and your faith. Kaya please, ito po yung sikretong sinasabi ko sa inyo. Kaya ngayon pong taon, commit to a life of renewal. Last one. Walk by faith and not by sight. Say it. Ulitin natin muli. Walk by faith and not by sight. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Huwag kang manangan sa iyong sariling kaisipan. Lahat ng gagawin mo, i-acknowledge mo ang Panginoon at Kanyang itutumpak ang iyong lakad. Maraming nabibigo sa buhay dahil nananangan lamang sila sa sarili nilang karunungan at lakas. Laging sinasabi, kaya ko to, na hindi nila kasama si Lord. Sorry, you will fail for that. Why? Hindi mo alam ang bukas. Pero ikaw na nagtitiwalang lubos kay Lord, tiyak, ang pangako niyang tagumpay ay iyong makakamtan. That's why ang new beginning often involves stepping into unknown. Ibig sabihin, hindi mo alam ang mangyayari bukas. Alam niyo, i-quote ko lang po yung sinasabi po ni Gob J. Anak, yung lagi mo sinasabi sa mga tao, ngayong araw na to, iniisip kong huling araw ko na, kaya aking ginagawa at ibinibigay lagi ang the best. Alam mo, yung ganon, ibig sabihin pala, yung ginagawa niya, he has to give always his best because he don't know what lies tomorrow. Hindi niya alam ang mangyayari bukas. Pero dadagdagan natin yun, anak. As you give your best today and day to day of your life, always put your trust in God because tomorrow will be more greater days and greater blessings ang siyang mararanasan mo para lalo kang magiging blessing pa nang higit pa sa ginawa mo ngayon. Ito yung pananampalataya, kaya pala, live by faith and not by sight. Maraming tao, they live by sight. Nabubuhay lang sila ayon sa kanilang nararamdaman, ayon sa kanilang nakikita, ayon sa kanilang naririnig. You will be disturbed by that.
Pero if you are living by faith, alam mo bukas, at sa darating na buwan, at sa darating na taon, ang buhay ko ay higit na matagumpay kaysa ngayon. Sino nakarinig no? Raise your hands. Higit ang buhay mong matagumpay bukas kaysa ngayon. Ay nako, kung ito ang laman ng puso't isipan natin, huwag na huwag ka nang mananangan sa nakaraan. Just walk by faith. May nangyayari. Tandaan mo, higit ang tagumpay mo sa ngayong taon 2025 kaysa nakaraan mong taon. Hallelujah! Higit ang lakas mo ngayon kaysa nakaraan. Higit ang tagumpay mo ngayon kaysa nakaraan. Higit ang kasaganaan mo ngayon kaysa nakaraan. Ikaw ay matagumpay ngayon kaysa nakaraan. Amen! That's why live by faith and not by sight. Ang matindi nito, hindi natin nakikita si Jesus. Pero nakikita niya tayo. Ulitin ko muli, hindi natin nakikita ngayon si Lord. Pero nakikita niya tayong lahat. Pinagmamasdan tayo. Kaya ang Diyos naman, dahil buhay, iaalay niya ang maganda mong kinabukasan dahil nagtitiwala ka sa Kanya. Say yes! Hallelujah! Yan ang nananampalataya. Ang taong nananampalataya, hindi kailanman nawawalan ng pag-asa. Ang taong nananampalataya, laging excited. Ang taong nananampalataya, laging binibigkas. Ang buhay ko'y paganda ng paganda ng paganda ng paganda. Ang buhay ko'y payaman ng payaman ng payaman ng payaman. Say hallelujah! May nangyayari na hindi mo namamalayan. That's why ang kailangan mo lamang pagtitiwala, walk by faith and not by sight. Ang huling example ko dito ay si Abraham. Si Abraham, sinunod niya ang ating Diyos. Tinawag siya ng ating pong Panginoon. At sabi ng Lord sa kanya, pumunta ka sa lupang pangako. Si Abraham, hindi nagsabing, Lord, titignan ko muna. Hindi. Ang ginawa ni Abraham, sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 8, sumunod kaagad si Abraham. Ano ang nangyari? Naranasan niya ang pangako ng Diyos. Nagkaroon siya ng ibayong tagumpay. Sabi mo sa katabi mo, sunod lang. Sabi natin muli, sunod lang. That's why, year 2025, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Bakit higit sa lahat? Siya ang nakababatid ng katapusan ng simula. Hallelujah. Now, as I close, let us trust God for a renewing of our lives. Trust God for a new things. This year, even when the circumstances seems impossible, sa tingin mo imposible, pero magtiwala ka dahil ang mga imposible pagdating sa Diyos, posible lahat. And number 2, this year, surrender past mistakes and disappointment to God. Isurrender mo lahat ang mga pangit at mga maling bagay at mga disappointment mo. Yes. Number 3, step into 2025 with the confidence that God's plans for you are good and filled with hope. Huwag na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Dahil may Diyos ka
na tumawag sa iyo. Number 4, make time for prayers. Make time for Bible study. Dahil ang Biblia ang mangungusap sa iyo. Yan ang salita ng Diyos. And fellowship this year, huwag mong kalilimutan. Every Sunday, mag-worship ka kay Lord. Fellowship with other believers. And the last one, take bold steps of faith in this year 2025, trusting that God will lead and provide for you. This is all about the new beginning. So as we embrace this new year, let us remember that God is the author of new beginning. Whether it's healing from the past, stepping into a new calling, or deepening our relationship with Him, God is ready to do a new work in our lives. Magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Kaya ang challenge ko ngayon sa inyo, mag-reflect dapat sa buhay nyo. Reflect on the areas where you need a new beginning. Ano bang gusto mong panimula? So bring this area before God in prayer and trust Him to guide you into the abundant He has planned for you in this 2025. This is the reason why we have an anointing of oil. I-anoint ko kayo ng oil. I want you to be ready. I want you to open your heart and your mind. Na sa pag-anoint ko ng oil sa inyo, i-anoint ko ang inyo pong forehead at ang inyo pong mga kamay. At i-release ko, receive a wonderful new beginning in your life. Receive a wonderful new beginning from the Lord. Ulitin ko muli. Receive a wonderful new beginning from the Lord. Amen? Are you ready for that? Now, let's worship the King. At sabihin mo sa Kanya, ibigin ka, Panginoon, ng higit sa lahat. Wala kang ibang unang mamahalin sa buhay kundi si Lord. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, buong puso at lakas, at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Do it from the bottom of your heart. Sing it again. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Walang higit kami mamahalin, wala nang iba sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal.
sa lahat, ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Worship Jesus. Banal mong pangalan, itataas namin sa buong mundo. Ihahayag namin aming pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas. Wala na ngang ibang mamahalin. Ibigin ka, O Diyos, nang higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Itaas mo ang kamay mo kay Lord. Come on! Ka, O Diyos, nahigit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. One last time, ibigin ka. Ibigin ka, O Diyos, nahigit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. At papurihan ka, paglingkuran at papurihan ka. Yumuko kayo lahat at pumigit. Ngayon, mag-reflection ngayon. Magkaroon ka ng reflection sa buhay mo. Pwede ba ng lahat ng pangit mong nakaraan sa 2024, lubos mo na itong iwaksi at huwag mo nang isama ito ngayong taong 2025 sa buhay mo. Patawarin mo na ang mga tao na nagkasala sa iyo. Ganon din naman kung ikaw ay nagkulang ng pananampalataya, sa oras na ito humingi ka ng tawad at patawarin mo. Humingi ka ng tawad sa Diyos at patawarin mo ang sarili mo. This time, patuloy mo na isipin ngayon na mamuhay ka dapat ng may pananampalataya at hindi lamang ang nakikita. Ang Diyos na hindi mo nakikita ang nakakakita sa iyo. Alam niya ang sitwasyon mo. Alam niya ang nangyayari sa iyo. Ngunit gusto kong malaman mo ang pagtitiwala mo sa Kanya ang siyang magbibigay
ng tagumpay sa buhay mo. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya. At magtiwala kang lubos. Kung dati nanangan ka sa sarili mong lakas, sa talino, humingi ka ng tawad kay Lord. Kung sumandal ka sa lakas at tiwala mo sa ibang tao, humingi ka ng tawad kay Lord. Gusto ng Diyos sa Kanya ka lamang aasa. Habang ikaw ay nagpapakumbabang lubos at humingi ng tawad, ang dugo ng Panginoong Jesucristo na natigis sa krus ng Kalbaryo, ang siya namang maghuhugas sa buhay mo. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo at sabihin mo ito, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa iyo. Sa iyo ako nagtitiwala. Patawarin mo akong lubos sa lahat ng kasalanan ko. Sa kakulangan ng pagtitiwala sa iyo. Patawad, Panginoon. Kasalanan kong nagawa, naisip at sinalita. Patawarin niyo po ako. Linisin niyo ako ng iyong banal na dugo. Lord, lubos kong itinatakwil ang lahat ng pangit na nangyari sa buhay ko sa nakaraang taon. Lord Jesus, panghahawakan ko ang bagong bagay at magagandang bagay na gagawin mo sa buhay ko. I trust in you, Lord. Maghari ka sa buhay ko. Tulungan niyo ako, Panginoon, mamuhay ng may kabanalan at naaayon lamang sa nais mo. I love you, Jesus. Sa iyong mga kamay, inihandog ko ang buhay ko. I receive, Lord, my victory that comes from you. I have victory in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ako na lang mananalangin, manatili kayo nakikot na kapikit. Pagpalain niyo, Diyos, ang mga anak niyo. Lord, tulungan niyo po, O God, ang bawat isa na kaming lahat ay makapaglingkod. Makapag-akin naman na maraming kaluluwa. Maging fruitful ang buhay namin ngayong 2025. At lalo tigit sa lahat, spiritual life namin ay patuloy pong lalago. At pinapanalangin ko din, pasaganain mo ang iyong mga anak na wala ni isa mang maghihirap sa kanila. I bless their lives, Lord. I bless their lives. I declare this. You have a wonderful new beginning this year, 2025. Receive your great blessing. Be successful this year. As you put your trust in the Lord, in Jesus' name, lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen and Amen.